Ito may live report po tayo dahil sa kakulangan po ng mga medical staff sa ilang bahagi ng Davao Region. Nakatakdang ikalat ng DOH ang 166 o 166 na mga nurses upang punuan ang kakulangan ito. Mula po sa Davao City, may live report si Luel Riquelman. Luel, good morning. Yes, Brian, good morning at syempre good morning sa ating Mr. Public Service, Kuya Daniel Rason. Nakatakdangang i-deploy ng Department of Health Davao ang 166 na mga nurses sa iba't ibang panig ng probinsya sa rehiyon. Ito ay upang matugunan ang kakulangan ng mga medical staff sa ibang bahagi ng Davao Region. Ayon sa DOH, pagkakataon na ito ng mga nurse na magkaroon ng training na di nila kailangan magbayad sa mga ospital. Gaya ng kasalukuyang kalakaran kung saan ang mga nurses pa ang pinagbabayad upang makapag-duty sa mga ospital. Ang 166 na mga nurses na madedestino sa iba't ibang bahagi ng Davao Region ay makakatanggap ng 2,000 pisong allowance, bukod pa ito sa standard na sweldo ng isang regular na empleyado. Di naman nababahala ang mga nurse patungkol sa kanilang seguridad at tiniyak naman ng DOH na babantayan nila ang mga nurse na ito upang di na maulit ang nangyaring pang-aabuso sa mga nurse gaya ng nangyari kay Nurse Florence na ginahasa sa Maguindanao ilang buwan na ang nakakaraan. Samantalang Brian, sa ibang balita, matagumpay na isinagawa ang Senior Citizens Convention dito sa Davao City na pinangunahan ng UNTV at ng grupo Ang Dating Daan. Ibinao sa Hison Elementary School Gym ang nasabing convention na dinaluhan ng higit 500 matatanda di lamang mula sa Davao City kundi mula din sa iba't ibang panig ng Mindanao. Sa nasabing pagtitipon ng mga senior citizens, dinala ng UNTV ang mga representative mula sa SSS, PhilHealth at Federation of Senior Citizens in Davao upang makapagbigay ng impormasyon patungkol sa kanilang ahensya na kinakailangan ng mga kasambahay nating may edad na. Nagkaroon din ng open forum kung saan nakapagtanong ang mga senior citizens ng kailangan nilang malaman sa mga ahensyang inanyayahan ng UNTV. Kasabay din ito ang pagsasagawa ng medical at dental mission ng clinic ni Kuya Daniel na tumingin sa kalusugan ng ating mga panauhin. Brian, kitang-kita sa mukha ng mga senior citizens ang tuwa sa mga serbisyong hatid ng UNTV para sa kanila, kasama ng entertainment at feeding program din para sa kanila. Patunay lamang ito, Brian, na kahit malayo ang Mindanao, ay maaabot pa rin ito ng mga serbisyo publikong hatid ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Rason at ng UNTV. Brian? Yes, Luel, at inaasahan natin dyan na yung mga nurse naman, makakatsak na ba talaga na secured na sila? Kasi sabi nila, babantayan daw. So, sa paanong paraan daw babantayan yan? Yun nga, Brian, halimbawa madedestino sila sa mga lugar na medyo delikado ay palalagyan ng mga pulis o militar doon sa mga ospital na kanilang dedestinuhan dahil iniiwasan nga ng Department of Health at ng mga DILG at ibang mga ahensya ng pamahalaan na maulit itong pang-aabuso sa mga medical staff gaya nga nangyari kay Nurse Florence na parang napabayaan yung seguridad doon sa UP Maguindanao kaya nangyari itong panggagahasa kay Nurse Florence. So ngayon, mas mahigpit ang pagbabantay, lalagyan ng mga pulis doon sa mga ospital kung saan madedestino itong mga nurses at medyo kampante naman ang DOH dahil Davao Region lang naman, unlike noong nakaraan sa malalayo talagang lugar. Itong 166 na nurses sa buong Davao Region lamang, gaya ng Combal, Davao del Norte, Davao del Sur at Davao City, yung mga bukiring bahagi ng Davao City, Brian. Okay, maraming salamat, Luel Riquelman mula sa Davao City. At yan po mga umahataw na balita ngayong araw ng Lunes, 14 sa buwan ng Pebrero 2011. Magbabalik po ang Good Morning, Kuya. You are watching Good Morning, Kuya.